Magandang araw sa inyong lahat. So, ito i-reviewin ko to bagong deliver to, kade-deliver lang kanina. Ito ay coffee mill or coffee bean grinder. At ito ay generic na coffee bean grinder. Ito yung kahon niya. Pero yung modelo na to, alam ko classic model to. Ang tawag dito ay N600 coffee bean grinder. So, binuksan ko na siya at ito siya. Yan. Okay. So, for comparison, papatok ko yung kamay ko para makita nyo kung ma-estimate nyo kung gaano siya kalaki. So, meron siyang lalagyan ng coffee beans. Dito mo kontrolin yung coarseness or fineness ng gusto mo i-grind na coffee. At ito yung motor niya, ito yung on-off switch niya, at ito yung fuse. Well, out of curiosity, dahil sobrang curious ako, pagka-deliver nito ngayong araw na to, binulat-lat ko na to, kinalas ko. So, tinanggal ko yung tornilyo rito, tinignan ko yung motor, tinanggal ko to, tinignan ko yung kung ano ba yung ginagamit niya na blade or grinder. So, inalam ko. At ikikwento ko sa inyo, no? Itong housing na to, die-cast aluminum to na makapal. At yung motor sa loob nito, magandang klase, copper motor. So sa tingin ko tatagal siya. Ang claim nila 180 watts yung motor at sa tingin ko totoo naman. So ito plastic na mukhang dapat ingatan dahil ito yung type ng plastic na madaling mabasag kapag nalaglag. So yun yung weakness nito. Ito plastic rin, ito plastic na sa tingin ko ay recycled plastic at sa tingin ko yun yung kanyang weakness. Sa motor housing wala tayong problema. Doon sa grinder niya mukhang matibay naman yung metal na ginamit sa loob nito kasi kailangan mong tanggalin to tatanggalin mo tong tornilyo na to kung gusto mong dinisin yung loob nito pagka matagal mo nang ginagamit o kaya matagal mong hindi nagamit. Para matanggal yung lumang kape na nasa loob na natira-tira. Ngayon, pag tiningnan mo yung ilalim nito, may kasama siyang 3 fuse. So, itong coffee grinder na to ay top heavy dahil nandito ang motor niya. At ito ay tinimbang ko mismo sa weighing scale ng halos eksaktong 3 kilograms. Okay? So, ito naman, pag nilagay mo yung coffee beans dito at nag-grind ka, so ayan, makikita mo, So, yung number 1, yung pinaka-pino, at yung number 8, ang pinaka-magaspang na grind ng coffee beans. So, dito mo ilalagay yun, And then, dito malalaglag yung mga i-grind mo. Okay? So, ang ginawa ko, hinugasan ko to, sinabong ko mabuti kasi may plastic siya At ngayon, susubukan natin, So, sinaksa ko na siya, Okay. Maglalagay tayo ngayon ng coffee beans. Teka, kukunin ko yung coffee beans, Sandali lang. So, ito yung ating coffee beans. Sinasabi nila dito kaya nitong maglagay ng up to 250 grams na coffee beans. Ganon din dito yung nag-grind. Yun yung capacity niya. So, bear with me as I place some coffee beans in this coffee grinder. So, ito yung coffee beans natin. So, open natin. At mag-pour tayo ng kaunting beans. Oops, tumapon, sayang. I guess pwede na yun, yung dami na yun, Ano lang naman, actually marami pa nga ako na ilagay. Pang test lang natin, pupulutin ko lang yung mga ilang nalaglag dahil sayang Dali lang, Siguro bawasan ko ng konti, masyadong marami to. Ang testing lang naman Ang bango ng coffee beans. So, tabi ko muna to. Takpan ko lang para hindi to malsik, At gagamitin ko kasi ito sa
pagburo ko sa sa drip coffee, yung the usual na coffee maker natin sa Pilipinas, Americano style. So dapat yung nasa medium. So idadial ko siya, actually parang medium fine dapat eh. So ilalagay ko siya sa number, perhaps siguro pwede between, ewan ko, no? First time ko gagamitin kasi to, hindi ko alam yung performance nito eh. At saka kinalas ko, hindi ko alam kung naapektuhan. Pero ilalagay ko siya sa, siguro, number 4. Number 4, kasi 1 to 8 ang setting niya eh. So, dito sa malalaglag, dito. So, eto na. I-on ko na. Bahala na. Ito yung switch. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, first time nagagamit natin tong N600 coffee grinder. Tingnan natin ang resulta. Hindi naman siya maingay. Tama lang yung tunog nung makina, no? Hindi siya masyadong loud. At mukhang effortless din naman yung pag-grind nung engine niya, ng motor. Mukhang tama lang yung power. So, ayun. Okay, tumahimik na. Ibig sabihin, tapos na yon. Off ko na siya. At tingnan natin ngayon ang resulta ng kanyang nag-grind na coffee beans. Yan siya. So, yan ang medium grind. No? Actually, sa tingin ko, dapat no? Parang nakukulangan ako dito, no? Pero experimental lang naman to, sinubukan ko lang. At uubra na to para sa drip coffee. Although mas maganda kung mas pino pa. So, pwede ko naman sigurong ilagay uli, para mas maging mas pino. So, paano kaya ang gagawin ko, no? Kaya lang pag nilagay ko to, tatapon eh. Wala akong extra lalagyan eh. Anyway, this is first time ko lang naman ginamit to. Gagamitin ko na rin to. Tingin ko pwede na rin to. Pero sa susunod siguro ilalagay ko siya sa number 3 para mas pino yung kape na mag-grind niya. Anyway, this is for tawag dito for American style coffee na drip coffee, yung coffee maker na familiar tayo sa Pilipinas. And I think this will do. Although para sa iba, no, sa tingin ko masyadong malalaki. Anyway, yun yung review ko. And later on siguro, magkakaroon ako ng another review rito. Kasi first time ko lang naman to na ginamit ko siya. So, that's it. Ang presyo nito, nabili ko around 1,600 pesos plus delivery fee. So, not bad for the price. Ang nakikita ko lang na weakness nito is yung ito, no? Tingin ko recycled plastic ito. At ito ay malutong na plastic. Otherwise, yung motor, yung motor housing niya mukhang matibay. So, ang expectation ko dito, kung hindi mababasag to, hindi masisira agad to, hindi siya mababagsak o hindi mabibilad sa araw, maaari itong tumagal ng 3 to 5 years ng daily use. Yun ang estimate ko, no? Kasi eventually ang masisira dito hindi naman yung motor eh. Mukhang matibay yung motor eh. Ang masisira dito ito, tsaka ito, dahil gawa sila sa ito, no, in particular sa recycled plastic. So that is my quick review for this generic N600 coffee grinder. O nga pala, no, bago ko i-end ito, yung N600, walang masyado akong makitang literature eh. Nag-research ako, pero based dun sa research ko, this is an American design na kinopya ng Japanese, and then kinopya ng mga Taiwanese, and then kinopya ng Chinese. Well, the fact na maraming kumopya dito sa design nito, it means that this is a classic and effective design. So that's my quick review for this generic N600 coffee grinder. Thank you for watching, and I hope you'd watch for more.